Jakarta ay siyang capital ng Indonesia. Ito rin ang most populous agglomeration sa buong mundo na may humigit kumulang 30 milyon na tao, lamang ng 5 milyong katao kesa sa Maynila. Bagaman sa urbanisasyon ng Jakarta, mas makikilala natin ito sa pamamasyal natin dito sa kanilang old town na tinatawag na Kota. Discover Jakarta, Indonesia is through bikes. Pwede kayo magrenta ng bike, paikot-ikot sa sentro. Ayan. At huwag kayo mag-alala kasi meron ditong mga bike lanes, kaya safe na safe for bikers. At syempre mas enjoy ang biking pag meron kayong kasama. 1600s nang maging headquarters ng Dutch East Indian Company ang Kota, kaya nga kita sa mga istruktura rito ang impluwensya ng mga banyaga. Dito rin natin makikita ang Jakarta History Museum. Ang museum nga ay ang dating old town ng Batavia na siyang sentro ng impluwensya ng mga Dutch noon. Okay, so bago nga tayo pumasok sa museum, it is very important to leave our shoes. At may bigay silang tsinelas, sana magkata. 23,500 artifacts and objects ang makikita rito na kadalasang gamit ng Dutch East Indian Company at ilang archaeological object ng prehistoric era gaya ng mga inscriptions. Meron din itong kwarto kabilang sa mga selda na ginamit pa noong 1846. Okay, dito nga sa ilalim ng building, matatagpuan itong tinatawag nilang men's prison, kung saan nga kinukulong yung mga kalalakihan. And sa liit nito, halos hindi ako makatayo. So, yan. Tingnan nyo ha. At alam nyo ba kung ilang tao ang pinagkakasya dito? Almost 60 na katao. Kaya hindi maiwasang magkasakit yung mga nakakulong dito at mamatay. At kung napapansin nyo, ito, may mga cannonballs dito. Yung ganito kaliit, mabigat. Siguro mga nasa ano to, mga 10 kilos. Ito yung mga binabala sa kanyon. At yung nakikita nyo mas malalaki, ito, hindi ko na mabubuhat to. Itong mga to, ang itinatali sa mga prisoners para makalabas man sila, mahirapan silang tumakbo. Imagine niyo kung gaano kalaki. Ito, nakakabit to sa mga paa. At kung ito ay nakakabit sa paa, ni one step, imposible. Okay, sa pagpasyal nga natin dito sa museum, nakita natin yung medyo komplikado pero napakakulay na history ng Indonesia. At mula nga dito, mas kilalanin pa natin ang bansang ito. Kung akala nyo nasa continent na tayo ng Africa, nagkakamali kayo dahil ang African feel meron din dito sa Indonesia. Tayo ngayon sa Baluran National Park, isa nga sa mga dinarayo rin dito sa Indonesia. Yan, ang name niya ay named after, of course, yung famous mountain na Mount Baluran. Sa likod natin isang dead volcano. At ngayon nga daw yung perfect season na pumunta dito kasi nga dry season siya. Mukha siyang African safari. Dito matatagpuan ang 444 species ng mga puno gaya ng Widoro bukol na nag-a-adjust sa climate kaya natatagalan nito ang haba ng dry season dito sa Baluran National Park which is from April to October. At 26 mammals gaya na lamang ng mga banteng or water buffalo at kansil or Java moose deers.
Ang Indonesia ay may maipagmamalaking mga baybayin na papaligiran ng mangrove forest. Sa katunayan, ang Indonesia ay may 9.36 million hectares ng mangrove forest at isa nga sa mga ito ang Bama Beach na bahagi rin ng Baluan National Park. Okay, nandito nga tayo ngayon sa Bama Beach at nakita nyo naman kung gaano kalalaki yung mga mangroves nila dito. Isa to sa mga pinoprotektahan nila, ang kanilang mangrove forest. At along the way nga may mga nakita tayong mga monkeys. Ayan, careful lang daw kasi nga medyo agresibo yung mga monkeys dito. Sir Danny, Yes, hello? when was Bama declared as a national park? Oh, this is in 1989. Yeah, 1980. a long time ago. This is the Marga Satwa no, National Park. With So, Bama. any ideas how many species of plants and animals are there in the park? For all, we have 444 species about the plantation. You know, Why do you think that we should protect this park? around in this national park we have many ranges. So must be all everything in this area must be to protect it. Malaki ang pagkakahawig ng Pilipinas sa ibang natural resources ng Indonesia at di lang yan dahil maging sa panlasa may similarities din sila. Yan ang sisilipin natin with Zam and Claro. Madalas sa ating hapagkainan ay madami tayong natitirang pagkain gaya nitong kanin. At paggising nga natin sa umaga ay kaning lamig ang ating makikita. Kaya naman why not gawan natin ng kakaibang twist ang ating pang-almusal. Kaya naman kasama natin si Ate Jaja para tulungan tayong magluto. Hi, good morning mga kamags. Good morning, morning Claro. po. Good morning, Sam. So Ate Jaja, ano pong tawag sa ating lulutuin ngayong araw? Isa itong Indonesian cuisine. Ang tawag nga dito ay nasi goreng. Bakit, Yeah. ano po ba ibig sabihin ng nasi goreng? Yung nasi kasi, ito yung ating kanin or yung ating rice. Tapos goreng kasi fried. So, fried Fried rice. Ay, sobrang exciting kasi gutom na po. Saktong-sakto, kakain na naman tayo mamaya. Yes. So, nakikita nyo nga, no, ang dami nating mga leftovers. So, instead na itapon natin dahil ayaw na nating kainin, pwede nating gawan ng mas masarap naman na ibang klaseng pagkain. From leftover, pwede natin siyang gawing special dish. Correct ka dyan. Okay, so Claro, Zam, umpisahan na natin, no? Okay, sige po. So, Habang ako naman ay mag-chop na ng onion. mhm. Sige, ako na lang sa garlic. Yan, nako. Okay lang yan, Zam, kasi siya ang mapapaluha. Well, ako naman, babalatan ko tong ating shrimp na tira kagabi, diba? Okay. So, yung ginagawa mo, Clara, tsaka Zam, gagawin nating paste yan. Yan yung sambal. Kasi ang mga Indonesian, staple sa kanila yung sambal. Para siyang chili, salsa. Salsa. Yeah. So, bawat pagkain nila talagang merong sambal talaga. So, yan yung gagawin natin. At speaking of spices, historically, instead of Indonesia yung mapuntahan ni Magellan, in search for spices ay yung Pilipinas yung napuntahan niya. More talaga sa Spices. sili. Oo. Okay, so pwede mo na yung i-chop, Sam, yung ating leftover shrimp. Ito po ba yung ulam niyo kagabi? Correct ka dyan. Siyempre, para healthy, hindi mawawala ang mga vegetables. Ilalagay ko na tong mantika para uminit na. Yan. Siyempre, para mas masarap at mas mabango, lagyan natin ng butter. Ako, Zam, naamoy mo na ba yung butter na nilagay ni Claro? Opo, ang lakas mo na talaga ng amoy ng butter. Nakakagutom. So, pwede na nating ilagay itong ating tiktik na bawang, sili at sibuyas. Yan, okay. Tapos, gisa-gisa. Talaga. Grabe yung aroma. Ang bango, ang sarap.
Pwede ko nang ilagay yung egg. Mhm. Tapos, Yeah. pag yung egg, dito na natin dudurugin yung itlog. Itong nasi goreng, isa siyang main course. Kasi hindi mo na kailangan ng ulam, andyan na lahat. Tofu. Tapos, halo-halo ulit. Mhm. Halo-halo lang. Tapos, yung chicken na. At pwede na rin natin ilagay ang ating shrimp. Pwede mo nang i-shoot lahat ng ating gulay. Okay, susunod na natin ang ating carrots. Pwede na rin itong beans. At susunod na natin ang cabbage. Yan. Tapos ang ating onion leeks. Ilalagay na natin ang ating kaning lamig. Yan, ang superstar ng nasi goreng. Yep. At finally, ito na ang kanilang pinaka-seasoning sa kanilang nasi goreng. Yes, sweet soy sauce. Ayan, dalawa na ang ating finished product. Ay, ano ba yan? Kinakain nyo na pala. Grabe Girl Scout kami. Oo nga. Hindi nyo pa hinihintay eh. Pinandaan ka naman namin. Sumabay na nga lang ako. Grabe, klaro, hindi mapigilan ni Zam. Pangalawa na niya yan. Hindi naman. Buti naman kung gano'n, nakala ko nga pang-apat. Paubos na nga. Ahang! Pero, masarap talaga. Maganda siya sa malamig na umaga. Crunchy. Tama. Crunchy pa yung mga gulay niya, bagay na bagay. Tamang-tama siya. Perfect na perfect. At dahil sa mga gulay, medyo nano-neutralize yung anghang niya. Kaya sobrang nutritious talaga nito. Correct. Kaya sa mga mommies natin, kayang-kaya niyong gawin yan para lang magustuhan ng mga kids, medyo bawasan yung sili or tanggalin yung sili. Dagdagan ng gulay, diba? It's the best way para pakainin yung kids ng gulay. Tama. So, maraming salamat Ate Jaja at Kiko. Tuloy mo na ang iyong travel sa Indonesia sa pagbabalik ng Mag TV na Atin To!